Iya Villania, ibinahagi ang nakakaantig na kwento ng anak at isang tuta. Isang simpleng pagbisita sa pet shop ang nauwi sa isang emosyonal na karanasan para sa batang si Leon, anak ni Iya Villania at Drew Arellano. Ibinahagi ni Iya ang kwento ng unang heartbreak ng kanyang anak matapos itong mapalapit sa isang aso na madalas niyang nakikita tuwing bumibisita sila sa pet store. Ayon kay Iya, matagal nang gustong magkaroon ng aso ni Drew dahil kitang-kita raw ang natural nitong connection sa mga dogs. Pero dahil naging abala sila sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, hindi muna ito naging posible. Ngayon, malapit nang mag 10 years old si Kuya Primo at gusto na rin niyang magkaroon ng aso. Dahil mabilis na rin lumalaki si Anya, naramdaman ni Drew na dumating na ang tamang panahon para unti-unti nilang paghandaan ang pagkakaroon ng bagong alaga sa kanilang tahanan. Habang inaayos pa nila ang kanilang bahay, regular muna silang bumibisita sa Mini Pet Philippines para makita si Kobe, ang asong napili ni Primo. Ngunit sa mga pagbisitang yon, hindi lamang si Kobe ang naging malapit sa pamilya. Habang si Iya ay nahulog ang loob kay Tanya, isang cute na tuta na mahilig niyang yakapin, si Leon naman ay unti-unting naging attached kay Annie. Ayon kay Iya, tuwing pupunta sila sa pet store, madalas daw hanapin ni Annie ang atensyon ni Leon. Dahil dito, hindi na malaya ng bata na lalo na pala siyang napalapit sa tuta. Kaya naman dumating ang isang araw na hindi niya inaasahan. Sa isang partikular na pagbisita ng pamilya, may ibang customer na dumating para makita si Annie. Nang malaman ni Leon na may ibang taong gustong kumuha kay Annie, nagsimula siyang kabahan. At kalaunan, napagdesisyonan ng customer na si Annie na ang kanilang kukunin at pina-reserve na ito. Doon nakita ni Iya ang tunay na lungkot ng kanyang anak. Hindi niya akalaing sa dalawang pagbisita pa lamang ay ganoon nakalalim ang attachment ni Leon kay Annie. I didn't realize how attached he got from the 2 visits he had with Annie until I saw him really getting the feels. Noong una, inakala ni Iya na baka nagiging dramatic lamang ang kanyang anak. Pero habang nakikita niya ang tunay na emosyon ni Leon, napagtanto niyang may magandang bagay na ipinapakita ang kanyang anak, malalim pala itong magmahal. As crazy as this boy is, so is his ability to love. At bilang isang ina, hindi napigilan ni Iya ang mapangiti at maiyak sa parehong pagkakataon habang iniisip ang magiging future heartbreak ng kanyang anak. Oh anak, wait till you fall in love with a human. Pero hindi lamang si Leon ang naapektuhan ng pangyayari. Napansin din ni Iya kung paano naapektuhan si Primo nang makita niyang malungkot ang kanyang nakababatang kapatid. Sa halip na pabayaan itong mag-isa, sinubukan ni Primo na aliwin si Leon sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa sarili niyang karanasan. Ikinwento niya kay Leon na minsan din siyang hindi nakakuha ng unang asong gusto niya. Isang simpleng kwento, pero malinaw na paraan yun ni Primo para sabihin sa kanyang kapatid na naiintindihan niya ang nararamdaman nito. At doon dumating ang isa sa pinakamasarap na bahagi ng kwento. Ayon kay Iya, hindi raw mahilig si Primo na hayaan si Leon na yakapin siya. Pero sa pagkakataong yon, hinayaan niyang yakapin siya ng kanyang kapatid. Isang tahimik na yakap mula sa isang kuya para sa kanyang batang kapatid na unang beses pa lamang nakakaranas ng heartbreak. Unang heartbreak, unang aral sa pagmamahal. Para kay Iya, maaaring maliit lamang sa paningin ng matatanda ang pagkawala ng isang asong minahal sa maikling panahon. Pero para kay Leon, totoong-totoo ang kanyang nararamdaman. At marahil yun ang pinakamagandang bahagi ng kwento. Sa murang edad, natututunan na ni Leon na kapag minahal mo ang isang tao, o kahit isang hayop, maaari kang maging attached. Maaari kang maging masaya, at maaari ka ring masaktan kapag kinailangan mong magpaalam. Pero sa unang heartbreak na ito, may isa pang mahalagang bagay na natutunan niya. Hindi kailangang harapin mag-isa ang lungkot. May kuya siyang handang makinig, magkwento at yamakap. At para kina Iya at Drew, marahil isa ito sa mga sandaling hindi nila malilimutan habang pinapanood nilang unti-unting lumalaki ang kanilang mga anak. Dahil minsan, ang isang maliit na aso sa pet shop ay maaaring maging simula ng isang malaking aral tungkol sa pagmamahal. Pagkawala, empathy at pamilya. At sa unang heartbreak ni Leon, mukhang hindi lang siya ang natuto. Pati ang buong pamilya, may natutunang aral tungkol sa kung gaano kalalim magmahal ang isang bata.